Nagbabalik tayo ngayon dito sa Maddie's Bike Shop. So meron tayong babae chick dito na another mountain peak. Nung last time siguro mga ilang months na nakalipas, may binacheck tayo dito na Mountain Peak Expert T3000. Ngayon naman babae check natin yung mas mataas sa kanya, yung Mountain Peak Expert T7000. So alamin natin kung magkano ang presyo niya and kung sulit ba yung presyo niya doon sa piyesang nakalagay sa kanya. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, buy check na natin tong si Mountain Peak Expert T7000. So alamin natin kung ano nga ba yung kaibahan nito doon sa na-buy check natin few months ago na si Mountain Peak Expert T3000. So yung frame nito ay alloy 6061 yung ginamit. So dito sa kanyang kitang-kita Mountain Peak Expert T7000 yung kanyang mismong model. Yung top tube nito, ayan, merong super light technology. Ang kinis. Ayan, meron din ditong Expert T7000. So parang same lang sila nung T3000 dito, yung kanilang mga decal sa taas. Dito meron ding Urban Road Series sa kanyang taas. So yung kinis nito, mas makinis pa sa pag bumukha natin to. Ayan, makinis mga alien. Sa kanyang seat tube, ayan yung kinis niya. Kitang-kita. Maganda yung color combination, color red and black. Yan talaga yung color ni Mountain Peak, yung nagpakalala sa kanya. Black and red talaga. Yung down tube, meron dito ang Mountain Peak na kumikinang-kinang and fast road. So mabilis pala talaga to. Lagayan natin ang ulam o ng beer o ng bottle cage. Sa down tube isa, meron din sa kanyang seat tube. Yung head tube naman ito, tignan natin. Head tube niya ay tapered na rin and makinis. Smooth na smooth to. Talagang mukhang elegante itong si Mountain Peak Expert T7000. So yung frame nito, upon observation, ay halos same lang talaga ng frame ni Mountain Peak T3000. So ang nabago lang siguro yung decals, nagkaroon dito ng Expert T7000 tsaka dito yung binago dito. Ayan, meron nagtututon column sa dito. So yung binabay check natin, ito ay size 46 cm. Yung available size nasa screen nyo ngayon. Ayan yung available size dito kay Maddie's Bike Shop. Yung effective top tube nya dyan ay 50 cm. And yung kanyang stand over height naman ay 730 mm. So para alam niyo na yung sukat kung sakto ba sa inyo to, ay sinasabi ko na sa inyo. So yung kanyang FD, ang inilagay dito, syempre pag sinabing T7000, alam na natin yan, Shimano 105 R7000 yan. Ayan, and naka-brace on na rin siya dito. Hindi na siya yung kinakalab, syempre latest models na to And yung kanyang crank, eto, pang malakasan. Shimano 105 yan. Hindi lang basta 105 yan, ang model niyan ay Shimano 105 R7100 and 7100. Yan yung kanyang specific na model. And ito ay naka-hollow tech na rin. Ayan, 50-34. Kitang-kita nyo dito yung kanyang tip. Ayan, 50-34. And yung kanyang chain, tignan natin. Yung chain naman na ginamit dito ay KMC. Ayan, kitang-kita nyo naman dyan. Quality yung KMC na yan. Alam na natin yan. So, hindi nakakaalam yung KMC ay magandang quality ng chain yan. Yung RD, alam na natin to. Shimano 105 R7000 din to. Ayan, mga pang malakasan talaga ni 105. Ayan. Yung cable, dumaan dito sa likod. Napakalinis tignan nung kable nito. Dito na siya dumaan sa kanyang likod, sa kanyang seat stay. Dito naman, sa kanyang sprocket, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed. Ang ginamit dito ay cassette 11, 32 teeth. Ayan, 32 teeth na yung inilagay dito. And yung kanyang hub, ito ay alloy, silvering, and naka-2 axle na rin to. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya yung likod nito na naka-2 axle. And 160mm stock rotors lang to. And ito yung kanyang caliper. Ayan, tignan natin kung naka-cable actuated hydraulic. Malamang sa malamang. Ayan nga. Naka-cable actuated hydraulic to. Ayan yung likod niya. Naka-cable actuated hydraulic na to.
So yung piga ay mechanical o yung kable, and yung dito naman ay yung hydraulic na part sa kanya. Ayan. So nandito yung hydraulic niyan. Ito yung kanyang mahatak. Ito yung piga niya ay hydraulic. Wala lang specific na brand na nakalagay dito. And kita nyo, triaxle na siya. Yung likod. And 160mm yung kanyang rotors. Sa kanyang wheelset naman, tignan natin. Yung spokes for 8, 12, 16, 20, 24, 28 ang spokes. Double wall alloy yung kanyang rim. Ang ginamit dito ay aerowick. Ito na-discuss ko na to. Same lang ng wheelset to ni Mountain Peak Striker 2024. Ayan, aerowick din yung nilagay doon. Tsaka dito. So same lang sila lang wheelset. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Yung gulong naman ay ZST ZOR. Ito yung gulong niyan. ZST ZOR 700 by 28C. Ayan yung kanyang size. So 700 by 28C. Bumaga yung gulong sa wheelset tsaka dun sa kanyang kulay. Ayan yung color combination niya. Yung seat post naman, ito ay alloy and Branta yung inilagay dito. Ayan. Yung seat post nito, hindi ko sure kung same lang to sa Mountain Peak Striker 2024 eh. Parang mas maliit to. Yung seat post nito kaysa kay Mountain Peak Striker 2024. Tapos yung adjustan nito ay nandito na sa ilalim nito. Ayan. Diyan may adjust yung kanyang seat post. Kay Striker kasi ay doon pa rin. Nakayapos pa rin dito yung kanyang yung seat post niya. So mas maliit yung seat post ito kaysa kay Mountain Peak Striker 2024. Yung kanyang saddle, kaya wala na siyang brand. Wala siyang pagkakalanlan. Alien yung kanyang saddle. Sa fork naman, may nakalagay dito na race fork. And mukha siyang carbon. Pero ito ay alloy lang yan. And meron dito combination na color black and red. Yan yung logo ng Mountain Peak. And syempre ito axle na rin. Yung kanyang harap. Dito naman tayo. Ito 400mm yung haba nito. Ayan, kita-kita nyo yung tatak ng Mountain Peak dito. Ayan, yung kanyang headset. And integrated na to. So yung kable ay lahat dadaan dito sa ilalim. Ayan. Nakatago na dito sa ilalim yung kanyang kable. Sa mga curious dyan, ayan, nandito yung kable niya sa ilalim. Diyan na dumaan. Ayan, nandito na. Napakalinis tignan. Kaya tingnan nyo yung dinaanan ng kable natin sa ilalim dito. Yung kanyang RD. And dito naman, yung kanyang brake caliper sa likod, dumaan doon. And yung kanyang FD naman, ay dumaan din dito. Ayun doon. Hindi ko na alam kung kita. Tapos yung sa unahan naman niya, doon dumaan yung kable. Ayan. So naka-cable actuated din yan. So yung wheel set sa unahan, same lang naman to sa likod. 20-inch spokes, double wall alloy rim, naka-press na valve. 700 by 28C. And yung kanyang STI, syempre, Shimano 105 na yan, R7000. Ito yung sasabi ko na panalo. Nagpanalo dito. Ayan. So, naka-Shimano 105 R7000 yung kanyang FD, yung RD, and yung kanyang crankset, and yung STI. So, napakasulit. Ginawa na itong 105 karamihan, no? Yung timbang nito ay 11.5 kilograms lang. Yung timbang ni Mountain Peak Expert T7000. So maglalabas pa kaya sila ng T8000 ito. So T4700. Hintayin natin kung may lalabas pa sila mga version nito. So na-check na natin yung T3000 and T7000. So alamin natin kung may lalabas pang mas latest pa dito. So magkano to dito sa Madis Bike Shop? Ang presyo nito ay tumataginting na 44,500 pesos. So sa 44,500 mo, meron ka ng aero bike na latest version, naka Shimano 105 FD, yung RD, yung STI, tsaka yung crankset. So yung Shimano 105, alam na natin, napakamahal ng gabusit ng 105 ngayon. Last check ko, around 28 to 29,000. Yung pinakamura na yun, hindi ko lang alam kung ngayong kung ano pa yung mas mura pa doon, no? Yun yung nakita ko, gabusit na yun, ha. Pero ito, 44,500 pesos. Meron ka ng bike na ganito. Wala ka nang i-upgrade dito. Yung tuhod mo na lang siguro. And yung timbang niya, 11.5 kilogram lang. So, napaka-elegante tignan. Napaka-pogi ni Mountain Peak Expert T7000.
7,000. So maglalabas pa kaya sila ngayong taon ng latest version pa dito. Yung Chagra version, alamin natin yan. Pero ito, yung ating buy check kaya Mountain Peak Expert T7000. Abangan nyo, i-confirm natin to kay Mountain Peak Aero and kay Mountain Peak Striker 2024. So yan lang mga alien, dito lang yan sa Matthews Bar Shop. Yung kanilang address nasa screen nyo ngayon, nasa video description, nasa comment section. So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakaray. Yes. Okay, thank you.